natin yan. Okay. Ngayon, meron akong reading assignment sa inyo. Kindly read what is mixed acidosis and mixed alkalosis. No? So, same lang din naman ng concept yan. Ang pinagkaiba lang kapag sinabi mong mix, ibig sabihin both organs are affected. No? So, walang nagko-compensate na organ. Okay? Walang nagko-compensate na organ dyan. So, may problema. Hindi siya uncompensated. Kasi baka ang isagot nyo, uncompensated, blah, 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 ganyan, kasi parehas silang abnormal. No, mixed talaga. Okay, meron talagang problema, both lungs and kidney. So, please read that para malaman natin kung anong pinagkaiba niyan sa uncompensated, no? So, reading assignment yun na yan. Those are self-explanatory naman na, kaya hindi na yan mahirap on your part. So, dito na tayo sa last part ng ating acid-base balance topic, no? All about oxygen and gas exchange. So, remember, oxygen and gas exchange happens inside the lungs, particularly in the alveoli. So, etong venous blood na to, okay, carrying this amount of oxygen and carbon dioxide, no, upon interaction with the alveoli, no, magkakaroon ng gas exchange dyan na oxygen and then CO2, it will now from 40, no, PO2 magiging 100 siya kasi naka-pick up na siya ng oxygen. And then yung PCO2 from 46 magiging 40 na siya. Bakit? Kasi ni-release na niya yung ibang waste, no, yung ibang CO2 dyan sa alveoli for exhalation. And then the process will continue. So, carrying 100 mmHg of O2. Ayan, ano mangyayari sa O2 na yan? Marirelease sa mga tissues for the respiratory metabolic processes. Then, magiging 40 siya. Okay, yung 40 na PCO2 mag-i-increase into 46 kasi nga magpipick up naman yan ng CO2 from the tissues. Then, pupunta ulit siya sa baga. So, ganun lang yung, paikot-ikot lang yan. Okay, ang nangyayari dyan sa gas exchange na yan sa ating body. So, please note na hindi siya nagiging zero. Okay? Bakit hindi siya nagiging zero? Kasi nga, aside from the concept na hindi po pwede siyang maging zero to maintain nga yung blood pH natin, nandun din yung reality na simultaneous nangyayari ang mga metabolic processes natin in the body. So, hindi talaga yan pwedeng maging zero kasi lahat yan ay nangyayari simultaneously. Okay? Aside from that, we should also review yung ating hemoglobin dissociation curve. So, ito ay na-discuss na sa inyo sa HEMA 1. So, hopefully, mayroon na kayong good background about this, no? Itong hemoglobin dissociated curve natin, ito yung normal, yung letter B, abnormal yung A and C. So, ito yung tinatawag natin shift to the left and then shift to the right. So, madali lang naman i-differentiate yan. So, kapag shift to the left, ang first letter ay letter L. So, lahat dyan ay L din. Lahat yan ay low. Okay? So, low ang hydrogen ion, kaya alkaline. Okay? Low ang PCO2 to 3-DPG and then yung temperature. Okay? Kapag right naman, okay, right. Okay? Right. So, letter R din yan. Ano yung R na yun? Rise. Okay? Right. Rise. Okay? So, rise ng hydrogen ion, kaya magiging acidic. Rise ng PCO2 to 3-DPG and then its temperature. Yan yung shift to the right. So, dapat nandito lang sa gitna, okay, to maintain the balance, no? So, ma'am, bakit pa natin yan dinidiscuss sa CC? Kasi nga, klasang oxygen, ang oxygen po ay kumakabit lamang yan sa hemoglobin para makapunta yan sa different tissues in our body. So, whatever happens to oxygen, affected si alin? Whatever happens to hemoglobin, whatever happens to hemoglobin, affected na si oxygen dyan. So, kailangan ma-review natin ito. Okay? So, yan lang naman yon. Okay, so next, in clinical chemistry laboratory, what are the things that we need to assess, no, in terms of oxygen and gas exchange? So, tapos na tayo doon sa ibang part ng or ibang parameter ng ABJ, yung pH, PCO2, bicarbonate. So, another parameter that we need to assess in ABG
is yung oxygen saturation. Okay? So, aside from oxygen saturation, we can also check for its fractional oxygen hemoglobin, oxygen saturation trend, and its partial pressure of oxygen. So, lahat yan, wala ka ng problema dyan. Bakit? Kasi isasalpak mo lang yan doon sa machine. Kaya yung machine na ang bahalang magbigay sa'yo ng value. So, ang magiging role mo na lang dyan is on how you will perform arterial puncture. Okay? So, yun na lang yun. Okay. So, aside from the cartridge I have mentioned, no, we can also use POCT. Ano yung POCT? Point of care testing. Meaning to say, bedside yung pag-process natin. Okay? Pag-identify natin ng oxygen saturation ng pasyente. So, pwede tayong gumamit ng pulse oximeter. Okay? Yung katulad nito, yan yung iniipit sa daliri, to which we can measure yung oxygen saturation. However, it cannot measure methemoglobin and carboxyhemoglobin sa instrument na yan. Okay, so class, pag gagamit ng pulse oximeter, dapat saglit lang yan. So pag tumunog yan or nag-stop yung reading, yun na yun. Hindi mo na siya pwedeng patagalin. Kasi pag pinatagal mo yan, ano mangyayari? Bababa yung level. So parang ano lang din yan. Pag nagto-tourniquet kayo, 'di ba? Pag nagto-tourniquet kayo, pag matagal, ano nangyayari sa braso ng pasyente nyo? Nangingitim. Okay? So, ganun din yung nangyayari dyan sa pulse oximeter. Bumababa yung oxygen supply kasi nga, iniipit mo. Okay? So, ganun siya. So, pulse oximeter, co-oximeter, another instrument that is used to determine oxygen saturation. Ano? This is the gold standard naman. Okay, gold standard in measuring oxygen saturation. As you can see in this image, para siyang yung machine na ginagamit sa sasakyan para malaman kung may voltage pa ba yung baterya or whatsoever. Parang ganun yung itsura niya. Okay? Pero ang dulo niya nga lang, yung is katulad dun sa pulse oximeter. Okay? So, diniipit lang din yan sa daliri. Okay? So, ano-ano yung mga types ng hemoglobin na nami-measure dyan? Yan, oxyhemoglobin, deoxyhemoglobin, methemoglobin, and carboxyhemoglobin. It depends na lang on what wavelength you are going to use. Okay? Okay. So, itong dalawa na to ginagamit yan sa bedside. Okay, so pwede rin naman tayong gumamit ng machine sa laboratory provided that we need to obtain heparinized arterial blood gas. So how are we going to get or how are we going to obtain heparinized arterial blood gas? So first things first, we need to get arterial blood. From what side? Pwede kang mamili sa tatlo na to, radial, brachial, or femoral artery. So if we review your anatomy and physiology, ito yung mga target area or target artery na pwede mong kunin. Yung sa braso, yung brachial artery dyan, yung may pulso dyan, malapit sa, saan? Cephalic basilic. Saan malapit ang brachial artery? Cephalic o basilic vein? Ay, wala na namang kaluluwa. Saan yung nakakapa yung pulso? Pagka nagbebeni kayo ayan, sa braso, ayan, sa may basilic area. No? So, pwede kayong kumuha doon sa brachial artery doon. Or, yung most common natin, ayan, itong radial artery. Okay, yung artery near doon sa ating thumb, no? Pwede rin naman sa ulnar artery, yun nga lang hindi natin to masyadong pinipili kasi mas manipis siya compared sa radial artery. So, ito yung madalas nating target. Okay, so pwede rin naman sa femoral artery. So, saan mo makikita yung femoral artery? Dito sa singit. Okay, so ito medyo kailangan, ano ka na, expert na medtech ka na kasi medyo mahirap na siyang hanapin. And we can only use that site, no, if ICU patient, no, ICU patient. Hindi siya dapat, hindi siya dapat mga OPD or what, mga ICU patient lang yung pinukuhanan natin dyan. Okay? Okay. So, ayan yung mga site na po pwede mong pagpilian. Now, before you perform your arterial puncture, you have to
check first, no, if that particular artery can be punctured in the first place. So, anong test yung gagawin mo? Yung modified Allen's test. So, paano ginagawa yung modified Allen's test? So, ganito yan. Wait lang. Okay. So, modified Allen's test. Ganito ang procedure natin dyan. So, first, get the hand of your patient. Usually nga, radial artery yung ating target dyan. So, may radial artery ka dito. Meron ka ditong ulnar artery. Anong gagawin mo? Put pressure on both sides, no? On both sides. Then, naka-open lang dapat yung kamay ng patient. So, ang system niyan, kaya natin yan binibigyan ng pressure is to assess kung kaya ba nung isang artery na supplyan ng dugo yung kamay ng patient kapag pinuncture natin yung isang artery. So, iset muna natin siya doon sa idea na walang dugo muna. Okay? Okay, so paano natin matatanggal or mawawala yung blood flow? So, kailangan mo lagyan ng pressure on both sides. So, okay na. Naput mo na yung pressure. Anong susunod mong gagawin? Ask your patient to form a fist. Okay, siguro mga 5 to 10 seconds na nakasara yung kamay niya. And then, after 5 to 10 seconds, ask your patient to open their hand. Okay, so open na. Ano mangyayari? Pag inopen nila yan, maputla to. So, dito sa picture na to, hindi mo malalaman kung maputla yan kasi nga black and white. No? So, maputla yung palad niyan ng pasyente kasi nga meron kang pressure na nilalagay sa dalawang artery. Ngayon, ang target area mo is itong radial artery. So, kung yan yung na-puncture, dapat itong ulnar artery can supply blood dito sa kamay ng pasyente, no? So, i-release mo yung area na to, yung pressure sa area na to ng ulnar artery, tapos check kung magkakaroon ng red color dun sa kamay ng pasyente. So, kapag naging red yung color ng kamay ng pasyente from whitish color to red, ibig sabihin, yung ulnar artery can supply blood, no? Kahit na ma-puncture itong radial artery. Okay? So, kapag okay yan, perform the arterial puncture. Ngayon, ang arterial puncture ba ay part ng medtech job description? Syempre hindi. According to the law, hindi tayo allowed no na magkaroon ng ganitong klasing procedure, no, or i-perform yung ganitong procedure rather, no, kasi itong arterial puncture ay ginagawa yan ng doktor at saka ng trained nurse. Tayong medtech hindi natin yan trabaho. Ayun nga lang, dahil konti ang mga healthcare practitioners dito sa ating institution, sa bansa natin in general, no? Napipilitan tayong gawin yan kahit hindi yan parte ng trabaho natin. Okay? So, are we allowed to do that? No, of course, pero because of need, nagagawa natin siya. So class, kung alam mo sa sarili mo na hindi mo pa kaya mag-arterial puncture, do not do it. Okay, kasi nakasalalay dyan ang lisensya mo. Whatever happens sa patient na yan, nakasalalay dyan yung lisensya mo nga. Okay, so kapag yan ay, kunyari, nawalan ng feels, kaya naging hindi na niya magalaw yung kamay niya kasi nag-perform ka ng arterial puncture doon sa kamay niya, kasalanan mo, mare-revoke ang license mo. So, hindi ka na pwedeng makapagtrabaho as medtech. Okay? So, please make sure na alam mo yung ginagawa mo. Okay? Pag hindi mo kaya or hindi mo talaga alam, ask the doctor or nurses to do it. Okay? Kasi hindi yan parte ng trabaho natin. Yun nga lang, nagiging trabaho natin siya kasi nga kulang tayo sa staff. Okay? So, kapag wala ng choice, kunyari, yung hospital na pinagtrabahoan, wala na talagang doktor, wala ding nurse. Ang natitira na lang ikaw at saka yung guard. O, wala kang magagawa. Kailangan mong gawin yan. Okay? So, paano siya gagawin? So, just in case na dumating yung panahon na kailangan mo nang gawin yung arterial puncture na yan kahit labag sa kalooban mo, so, ganito ang procedure niyan. So, kung i-compare yan sa venipuncture people, hindi mo yan kailangan i-tourniquet. Kasi nga, ang target mo dyan ay pulso. So, huwag ka magto-tourniquet dyan. Subukan mo mag-tourniquet. Subukan mo lang. Naku, sasakalin kita talaga.
Okay? Hindi yan nilalagyan ng tourniquet kasi nga pulso ang iyong target. So, anong gagawin? Wala. Disinfect mo lang yung working area. Disinfect mo yung target area mo for arterial puncture. And then, with the use of syringe na merong heparin na ito ha, kailangan nabasa na yan ng heparin kasi nga heparinized arterial blood ang ating sample. No? So, ideally, ito dapat ay 90 degrees ang angle. So, para kang nagda-dart. Okay? So, ang hawak mo ganyan. Hindi katulad sa picture na ito. Pero 90 degrees dapat ang angle, no? Ideally speaking. Yun kung mata-target mo ng maayos yung artery. Okay? Ang disadvantage kasi kapag 90 degrees ang angle, prone yan na mag-through and through doon sa artery. So, hindi mo makukuha yung blood sample na kailangan mo. Kaya, in reality, ako at saka itong picture na to, okay, nakaganitong angle kami. Okay, so around 45 to 50 degrees angle. Tantsahan yan. Okay, wala siyang standardized na angle. Tantsahan lang talaga yan. Kasi iba-iba naman yung orientation ng ugat ng tao. Okay? So, kapag natansya mo na, ganitong hawak mo sa syringe, parang dart. Okay? Itutusok mo na yan doon sa pumipitik-pitik, doon sa pulso. Dahan-dahan lang, wag mo siyang bibiglain hanggang sa meron kang makitang dugo dyan. Ngayon, yung dugo na yan, hahayaan mo lang yan dumaloy. Okay? Kusa lang aakyat itong plunger kasi nga ito ay pulso. Okay? Pero ako lang to, ewan ko sa ibang medtech, no? Kapag nag-arterial puncture kasi ako, 'di ba ganyan, meron ng dugo. Okay? Umaalalay ako dito sa plunger. Kumbaga, pagka tumataas na yung dugo, hinihila ko din siya based doon sa blood flow. Alalay lang. Okay? Para hindi masyadong matagal or hindi masyadong mahirapan yung dugo or yung pressure ng pulso, magbigay ng pressure doon para dito sa syringe natin. No? Binibigyan ko lang ng konting alalay. Okay? Alalay lang. And then, one hand lang yan. Hindi ka pwedeng two hands dyan. Dapat marunong kang hawakan to ng isang kamay lang. Kasi itong isang kamay mo naka-assist dito sa isang kamay ng patient mo. Para hindi siya gumalaw. Kasi nga, masakit yan. So, gagalaw at gagalaw talaga yung pasyente mo dyan. Masakit yan. So, dapat hindi siya gagalaw. Nakahawak ka lang dyan. Tapos, ito, ikaw ang didiskarte sa kamay mo kung paano mo yan hihilahin ng isa lang ang kamay. Okay? Then, kapag malapit na siyang mapuno, hindi mo siya pupunuin. Pag malapit na siyang mapuno, anong gagawin? Kapag i-withdraw mo na yung needle, kailangan sabay mo yung withdraw ng needle sa paghila mo ng plunger. Bakit kailangan sabay yung hila ng needle, yung withdrawal ng needle dun sa paghila ng plunger? Kasi sisirit yung dugo. Okay? Kasi yan nga ay pulso. Okay, so kailangan alalayan mo para hindi makakalat, okay, para hindi messy, para hindi madugo yung working area mo. Okay? So, alalay lang. Okay, kunyari, i-withdraw mo na, mag-leave ka ng mga siguro 1 cm or 1 ml na space in that area or kahit 0.5, no? Then, pag i-withdraw mo yung needle, sabay hila sa plunger. So, dapat yung kamay mo nandito sa pinakataas, no? Hilahin mo yan sabay, and then put cotton agad dito sa area na to. Siguro mga 5 minutes or so, depende sa bleeding tendencies ng patient, no? So, kailangan palitan mo pa yung bulak kasi medyo madugo nga yan. Okay? Kasi yan ay pulso. So, again, walang tourniquet yan, ha? So, ganun siya ipine-perform. Ngayon, class, meron naman kasi tayong training or certification for arterial puncture. Pero ang alam ko, as far as I know, no, para lang siya sa nurses tsaka sa doktor. Wala siyang, hindi niya cover yung medtech. Pero tingin ko, meron na ata siya ngayon. So, kung meron na kayong RNT sa pangalan ninyo, pwede kayong mag-enroll sa certification program na yun for arterial puncture para just in case nagkaroon ng ganong need, no, sa laboratory, pwede kang mag-perform nun. And then, hindi yan, hindi yan nakakatakot para sa license mo. Kasi nga, you are certified to do so. Pero pag hindi ka certified to do so, tapos pinerform mo yan, kabahan ka ng konti. Kasi nga, para yan sa
lisensya mo nakataya dyan pag ginagawa mo yung mga bagay na hindi naman sakop, no, ng job description mo. Especially sa batas natin. Okay? So, ayan yon. So, kapag na-obtain mo na yung blood sample, anong gagawin mo doon sa syringe? Itutusok mo yan sa clay to seal yung end ng needle para walang papasok na gas dyan. Then, deliver it sa laboratory to be processed, no? So, anong gagawin pagdating sa laboratory? Lalagay mo yan dito sa cartridge na to. Tatanggalin mo yung cover niya ng cartridge na yan. Lalagay mo yung blood sample dyan hanggang doon sa dulo ng cartridge na yan. Tapos, itong cartridge na to, class, may mga electrode dyan sa loob. May reagent na rin yan dyan sa loob. All you have to do is to insert that cartridge inside this machine. Ganito lang talaga yung machine ng blood gases, and then it will read for you, no? Tapos, lalabas itong resibo. Nandyan na yung mga resulta. Okay, so nandyan na yan. Kokopyahin mo na lang yan, i-release mo na lang yan doon sa result. So, ano-ano yung mga pwedeng makita sa loob nitong cartridge na to? Ayan. Pwede kasi, dalawa kasi yung type ng gasometer na yan. Pwedeng Vansly, pwedeng Natilson. So, kapag Natilson, ito yung pwedeng laman, no? Mercury for vacuum, caprylic alcohol for anti-foaming reagent, lactic acid, and the following. Then, yung electrode present dito sa loob ng machine na to are the following. So, for pH, the reference method would be silver chloride electrode or calomel electrode. Common is yung glass electrode. For PCO2 naman, Severinghaus, and then PO2 are yung Clark method. So, do not forget the specimen considerations for arterial blood gas. No? Do not left it at room temp kasi it will alter the result. Same goes with the exposure to air and then yung clotted blood sample. Okay? Mag-iiba ang result dyan. Always remember to deliver the sample sa sa tawag dito yung ice chest, no, maliit, ganyan. Pero wag mo siyang ididikit sa ice, ha, may space. Kailangan chilled yung sample to prevent oxygen consumption by RBCs and yung kanilang glycolysis kasi it will also alter the result. Make sure the anticoagulant is in its appropriate amount lang kasi excess will decrease the pH. Then, appropriate din yung type ng anticoagulant. Huwag kang gagamit ng liquid lithium heparin kasi it can cause delusional effect. Okay? So, if it happens na yun lang talaga yung anticoagulant na present or pwedeng gamitin sa laboratory, make sure na hindi masyadong madami yung anticoagulant na ilalagay mo sa syringe. Babasain mo lang talaga yung syringe, then okay na yun. Okay? Tapos, ayan. So, tapos na tayo sa arterial blood gas. Let's proceed now to tumor markers. So, what is tumor markers? Obviously, these are markers to determine if there is a presence of tumor. Ano ba yung tumor? Tumor is a solid mass. It can be benign or malignant. So, if it is malignant, it can be called as cancerous, no? Cancer, ganyan. Cancer kasi is an autonomous growth of tissues. No? So, pwede siyang mag-produce ng tumor and eventually, kapag hindi na-address kaagad-agad, it may lead to metastasis. So, class, ang kinakamatay ng taong may cancer ay hindi yung mismong cancer per se. Okay? Ang kinakamatay nila is yung pagkalat na cancer sa ibang organ ng katawan nila. Okay? Ibig sabihin, hindi kasi na-contain. Okay? Yung paglaganap ng cancer cells dun sa body. Kaya ang pinakakalaban mo kapag may cancer yung isang patient is yung time. Okay, time yan. Paunahan kasi yan, people. Kasi kapag naunahan ng cancer yung pasyente, talagang matitigok siya. Okay? Pero kapag naunahan ng pasyente yung cancer, may chance pa siyang mabuhay ng matagal. It's just that you have to be proactive sa iyong health, no? Kasi kapag hindi ka proactive sa health mo, chances are, ayan, pwedeng late stage na siyang ma-detect. Okay? So, dapat proactive ka. Ngayon, class, wala na kasi sa lahi-lahi yung cancer na yan. Okay? So, hindi porket wala sa lahi niya yung
may cancer, hindi ka na magkaka-cancer. Hindi na ganun ngayon. In the past decades kasi, this past 10 years, no, tumataas yung kaso ng taong merong cancer. For some reasons, hindi natin alam. Maybe because of climate change, what else? Lifestyle choices, food, etc., emotional and mental state, blah, blah, blah. We do not know. Okay? So, tumataas yung kaso ng taong merong cancer. So, ano ang treatment sa cancer? Actually, at the moment, wala. Okay? Pero meron tayong ways to manage yung cancer na yan. Ano yung ways to manage yung cancer na yan? Ayan, chemotherapy na tinatawag. So, chemotherapy, therapy nga siya. Okay? Drug siya. Okay? That helps yung cancer patient to manage yung pagdi-divide ng mga cancer cells na yan. So, yung chemo drugs na yun, class, it targets all, no? All rapidly dividing cells, regardless kung healthy cells yan or abnormal cells, no? Kapag healthy cells, katulad ng mga epithelial cells, yan, yung buhok, ano pa ba, yung skin, yung red blood cells, ayan, na-aapektuhan din sila during chemotherapy. Okay? Kaya nga, kung mapapansin nyo, yung mga taong nagkaroon ng cancer, nakakalbo, ganyan, hospital, bla bla bla, mahina ang itsura nila. Kasi nga, kahit yung mga healthy cells nila, natatarget. Pero, okay lang yon kasi meron namang mga specific dosage yan, okay, na binibigay yung doktor, okay, na kayang i-withstand ng ibang healthy cells ng body nila. Okay? So, ngayon, kapag na-diagnose ang isang tao na may cancer, medyo, mentally excruciating, emotionally draining, spiritually, tawag dito, spiritually, ano bang tawag doon? Basta yun, nakakapagpa-down, no, yan, ng spirit, no, ng tao. Kasi ang connotation pag na-diagnose na may cancer, mamamatay agad, No, noong unang panahon, ganun. Kasi wala namang chemotherapy noon. Pero ngayon kasi advanced na ang technology, advanced na ang science. So, may treatment. Okay? May treatment plan. Okay? Na po pwedeng gawin doon sa patient para humaba pa yung buhay ng pasyente. So, nagkakatalo-talo na lang yan sa pagsunod ng pasyente doon sa treatment plan or sa pagsuway niya. So, kapag hindi mo sinunod kasi yung treatment plan, chances are talagang lalala yung sakit. So, katulad lang din naman yan ng high blood, ng diabetes, etc. Kailangan lang siya i-treat. Okay? Ang mahirap lang dito sa cancer kasi, hindi siya malalaman agad-agad, not unless magpa-test ka. So, kailangan fully self-aware ka sa body mo. Okay? Kasi ang doktor, kahit yan pa yung pinakamagaling na doktor, magre-rely lang din yan sa kung anong nararamdaman mo, kung anong sasabihin mo sa kanya. Doon lang siya magbe-base kung paano ka i-assess. So, kailangan ikaw, as tao, as nagmamay-ari ng katawan na yan, okay? So, kailangan alam mo kung ano yung nararamdaman mo. Okay? Be proactive. Okay? Huwag naman yung sobrang praning. Kasi pag praning ka naman, mahirap din gamutin yun. Kasi hindi na natin alam kung alin doon yung kapraningan, doon talaga sa talagang sintomas mo. Okay? So, ganon. So, kailangan, i-ano mo lang yung sarili mo, na i-condition mo yung sarili mo na kailangan mo magpagamot. Okay? So, hindi ko naman sinasabing mayroon kayong ganyan. Okay? Ano lang naman, just in case. Hindi ko naman sinasabing magkakaroon kayo ng ganyan. No? Kapag may mga ganong klaseng pasyente kayo na encounter, no? So, kailangan supportive kayo sa kanila kasi wala namang taong ginusto na magkaroon ng cancer. No? So, supportive kayo. So, syempre, medyo iba ang behavior niyan, iba ang mentality, iba ang ugali. Kasi nga, natatakot na baka mamatay. So, tatandaan nyo, mamamatay ang pasyente kung hindi siya magpapagamot. Kasi nga, ang kalaban ng cancer ay time. Okay? So, time siya. So, yung ibang yan nga, topic under cancer, ayan, yung nomenclature nila, it may be related to the scientist who discovered it,
its appearance under the microscope and its histological type. So, it can also be classified as carcinoma, sarcoma, and hematologic cancers, no? Pag hematologic cancers, yan yung mga leukemia. Okay? Pag carcinoma, ang example natin dyan, yung, I don't know kung naging prof niyo si Doc Arn, ha? Ayan, yung kay Doc Arn, ang alam ko, yung cancer niya ay hepatocarcinoma. Yan. Sarcoma naman, katulad nung kay Dr. Willie Ong. Ayan. Okay? So, staging, depende yan sa size, histologic appearance, lymph node involvement, and then metastasis. So, ganito siya, people. So, kapag stage 1, ibig sabihin, confined pa yan doon sa mismong area kung saan siya nag-start. Stage 2, kapag medyo kumalat na, pero within the area pa rin naman. So, minsan, nakapunta na yan sila sa lymph nodes, minsan wala pa. Okay? So, kapag stage 3, meron na yan sa ibang adjacent organs. Pag stage 4, nandun na yan sa distant organs, no? So, medyo mahirap nang i-treat yung stage 4 na cancer, but it is still treatable as long as, no, compliant yung pasyente. Kasi merong mga pasyente na stage 4 cancer, pero buhay pa rin sila ng 10 years, minsan 15 years, ganyan, buhay pa rin naman sila. Yun nga lang, regular ang kanilang chemotherapy. Yung iba oral chemo, yung iba IV chemo. Every 3 months or every 21 days, ganyan. Depende sa kanilang treatment plan. So, meron pa namang nabubuhay. Yun nga lang, medyo mahirap siyang i-manage kasi yung mga kalat na sa ibang organ sa kanilang body. But still, it can be managed as long as na sinusunod yung treatment plan ng doktor. Ngayon, ano ang nagiging system ng taong merong cancer? 'Di ba? Kapag may chemotherapy, yung iba umiinom ng mga supplements, 'di ba? Yung mga supplements, yung mga herbal medicine, ganyan. Especially during chemo kasi nga nanghihina yung pasyente. So, it's a no-no, people, ha. Kapag meron kayong kakilala na gano'n ang state, no, na kunyari, especially kapag nagki-chemo na, okay, tas umiinom pa ng mga herbal, nako, wag na, ha, wag nilang pagsasabayin yon. Bakit? Kasi pag pinagsabay yung herbal na yan, at saka yung chemo na yan, naglalaban lang yung, yung herbal tsaka yung chemo. Nag-e-equate lang sila. So, walang nangyayaring effect doon sa cancer cell. Ano nangyayari sa cancer cell? Lalo lang siya dadami. Okay? So, kapag nag-chemo lang talaga, walang mag-herbal. As in, yun lang. Kasi, kina-cancel out lang ng mga herbal na yon yung effect ng chemo. Okay? So, dapat walang herbal. So, pwede naman mag-herbal supplement na yan kung hindi pa na-diagnose yung patient na may cancer siya. Pero pag na-diagnose na, hindi na siya pwedeng mag-herbal. Eh, bakit? Kasi binibigyan lang niya ng sustansya yung cancer cells. So, ganun lang yun. Ganun na yun nangyayari. So, okay lang yun kung wala pa siyang cancer. Okay, cancer, wala talaga siyang cancer. Yun, okay lang yun. Pero kapag may cancer, tapos iinom ng herbal, medyo, hindi siya okay. Kasi lang niya, naka-cancel out lang yung effect ng chemo drugs, no? So, anong treatment dyan? So, pwedeng surgery, yan, depende kung localized, ayan, chemo nga, and other treatment, radiotherapy, mga ganun. Okay, so, iba-iba. O, kung mapapansin na yung kay Doc Arn, hindi siya nalagasan ng buhok, pero nakaka-chemo si Doc Arn. Ang chemotherapy niya ay oral chemo. So, ibig sabihin mga tablets yung binibigay sa kanya. Okay? Yun nga lang, kapag tablets kasi medyo matagal or parang kailangan pa niya ng specific time frame pa bago siya makapunta sa circulation, no? Unlike ng IV chemo, na diretso na siya sa ugat, no, diretso siya sa circulation, mas mabilis ang pag-target ng mga cancer cells. So, bakit hindi binigyan si Doc Arn ng IV chemo? Kasi nga, nandun na siya sa late stage ng kanyang, ng chemo. So, ang priority kasi, kapag late stage ng chemo, late stage ng, cancer niya, no? Kapag mga late stages kasi,
Depende kasi yan sa body composition ng hindi body composition, health status, no? Overall health status ng patient, no? Kung bibigyan siya ng IV or oral. So, oral yung madalas binibigay kapag mga late stages na kasi ang mas priority ay yung comfort ng patient. Okay? Kasi nga, di ba, medyo malakas kapag IV chemo siya, kaya nalalagas yung buhok, nanghihina, ganyan. So, kapag kalat na kasi yung cancer, tas i-IV chemo, so medyo na siya, baka hindi kayanin ng katawan. Okay, so to manage yung situation, yung oral chemo yung binibigay. Okay? So, ganun yan ha, kapag na-diagnose na may ganyan, kailangan proactive talaga yung patient and yung family ng patient. Hindi po pwede siyang patagalin. Pag pinapatagal kasi, lalo lang lalala yung sitwasyon. Okay? So, according to statistics, ito ay luma na statistics, no? Sa lumang textbook nyo to, ko to pinuha kasi. So, for females, ang number one cause ng cancer, ay number one type ng cancer for females ay ang breast. For males naman, itong digestive tsaka respiratory. Yung sa digestive, kalimitan colon eh. Sa respiratory yan, yung lungs, kasi nga nagyoyosi-yosi yung ibang lalaki. Okay? So, to determine kung meron cancer nga yung patient, we often use tumor markers. So, it is used for screening, diagnosing, prognosis, therapy, monitoring, and detecting of recurrence ng cancer. So, any stages or any phases na lang. No, phases of cancer, pwedeng gamitin yung tumor markers na yan. Okay, so screening para malaman kung meron ba. Kung nag-positive, pwede rin siyang diagnostic tool. Okay, to check kung okay yung treatment plan sa kanya, so pwede rin yan gamitin. Okay, to check kung nagkaroon ng recurrence, pwede rin siyang gamitin. Okay, so there are different types of tumor markers. So, yan yung list ng enzyme tumor markers, serum protein, endocrine, carbohydrate, and receptor tumor markers. So, class, hindi ko naman pinapamemorize sa inyo lahat ng meron dyan sa table na yan. What I want you to do lang is to determine kung anong class or anong type ng tumor marker yung mga yan. Like, for example, itong HER2-neu, tsaka yung mga CA199 na yan, under what, yan, type ng tumor marker yan. Carbohydrate ba yan? Receptor, endocrine, enzyme, etc. etc. Okay? Kasi medyo madami yan. Pero, yung commonly ordered or requested tumor markers in the laboratory are the following, no? So, pwedeng PSA, CA125, AFP, HCG. So, itong HCG na to, people, kalimitan ginagamit yan to determine pregnancy, di ba? So, pwede rin naman yan gamitin to check kung merong cancer, no? Especially for male patients. Kaya wag kayong judger minsan na, ay preg test tapos sa lalaki. Okay, lalaki na pasyente. So, wag tayong masyadong judger, no? Kasi baka ina-assess nung doktor kung meron siyang testicular cancer. Okay? So, CEA kapag colorectal cancer naman. Okay, so ano yung technologies that we can use in the laboratory? So, ito na-mention na ito sa inyo sa immunosero, no? Yung immunoassay, which is the commonly used method, no, for detecting tumor markers. HPLC, immunohistochem, if ang sample mo ay tissue, especially for ERPR determination ng breast tissue sample, no? And then, enzymatic assays. So, ayan, that concludes our topic for tumor markers. Next meeting, bukas, no? Ano naman tayo? Trace elements naman. Okay?